Welcome to Donmar TV News Channel. Ngayon, i-compare natin ang kampo ni Leni Robredo at kampo ni BBM. At may good news din tayo kay BBM. Okay? So, i-compare natin kung sino ang mas magaling sa kanilang dalawa. Leni Robredo or Bongbong Marcos. Malalaman nyo kung bakit itong Leni Robredo's camp is matatawag natin na iba talaga ang kanilang style of pamumuno kaysa kay Bongbong Marcos na magaling talaga. Okay? Pero bago ko yan ipapakita sa inyo guys at i-explain sa inyo, please like this video. Kagaya ka sa vlog natin kahapon na ang dami, kumakala talaga yung vlog dahil sa mga like ninyo and share, okay? Please like and share this video guys para kakalat ito sa YouTube channel, okay? Please, para malaman ng mga BBM supporters at friends and families natin ito, okay? Bantayan natin ang boto ni BBM. Okay, ngayon, i-explain natin kung bakit mas magaling itong BBM camp kaysa Leni Robredo's camp, okay? Kung kilala nyo itong si ito. Yan. For the Motherland, Sas Rogando Sasot. Sas Rogando Sasot, guys, is one of the panelists sa SMNI debate. Yung presidential, yung isa sa panelist at nag-interview sa mga presidential, hindi yung debate Parang ang nakalagay doon is parang forum ng mga presidential aspirant na tinanong talaga tungkol sa foreign policy. Ito yun si Sas Rogando Sasot. Ito yung sinasabi niya, which is it really talagang naliwanagan ako sa kanyang post tungkol sa pamumuno ni Bongbong Marcos compared to Leni Robredo. So ito yung kanyang post. What made the Leni campaign so bad? Ito yung title. People are sick of being sold something, which is the aim of traditional marketing. Everything about Leni's camp is about her. Ang camp ni Leni Robredo, laging siya ang bida. Okay? Siya ang bida palagi. Leni, yun ang bida. Yun ang explanation. Her and her. They even elevated her into some sort of a messiah who could redeem us from the world in a crisis. Hashtag let Leni lead. Okay? Yan ang laging hashtag ng mga kakamping Let Leni lead. So parang ang style of pamumuno ng kampo ni Leni Robredo is all about the personality of Leni Robredo. Okay? Let Leni lead is the epitome of this ultra-narcissistic campaign. Throw in celebrities into the mix. Kasi alam nyo naman, ang daming celebrity na nagkalat ngayon para kay Leni Robredo. And you get a very me campaign. Always siya. Self-centered ang style ni Leni Robredo. Yan ang sabi ni Sas Rogando. Which is, ako naman as a normal netizens, yun din ang obserbasyon ko. Sa kanilang mga rally, sa kanilang mga propaganda, laging ibinibida ang Leni Robredo. No? Hindi kagaya sa Bongbong Marcos na camp is pagkakaisa. It's all about us. No, it's not about Bongbong Marcos, it's all about us. Bongbong Marcos is only monitoring, is only leading us towards our goal na tayo ay magkaisa, di ba? Yan ang nagkakaiba sa kanilang dalawa. Itong si Leni, it's all about her. Yan ang di ba? Na-realize ko talaga, nga, sa mga Facebook na mga ads, sa post ng mga Twitter, sa YouTube,
Iba talaga ang kanilang, yan ang hindi nila na na recognize na yun pala, parang inidolize na nila medyo masyado si Leni Robredo. Lenny Lead, ganun, di ba? Yung pag-speech ni Leni Robredo, laging bida siya, self-centered. Okay? Yun lang ang observe ko, no? Hindi ko naman hate yan si Leni Robredo, pero yun lang ang observe ko na talagang nagkakaiba silang dalawa. Okay? So, let's continue. Her campaign is about selling Leni. Oh, di ba? It's about selling Leni rather than selling an idea. Oh, instead of giving platform of government, no? It's always about her na siya raw ay laging nangunguna sa mga tulong-tulong. Siya ang bida lagi ba? Diba? So, what's the difference? Oh, ito. What's the difference? Let me share what I've learned from my mentor in the Netherlands on how to construct an effective CV about 10 years ago. When I gave him a CV I used in applying for jobs in the Philippines, his first feedback was, "Your CV gives me information about you." Quite extensively, as you listed everything you had done in your life, as if it were a shopping list. But I don't know what you are selling me. Okay. So, ipakikita mo guys, matalino talaga itong si Sas, no? Hindi talaga natin level ang utak ni Sas. I would agree on that. Kasi hindi kita political expert, hindi kita foreign policy expert rin, di ba? Normal netizen lang tayo na nagre-react. I gave him about 5 pages. He told me to trim it down to 1 to 1.5 pages maximum. Create a narrative, and a narrative revolves around an idea. And when it comes to applying for a certain position, know the idea around which you can construct the narrative of your CV. So, relate ni Sas, no, sa kanyang yung applying for a job, because being a president, no, it's just like applying a job, no. Yung if ikaw ang ibig sabihin ni Sas is that pag mag-a-apply ka ng job, kung kahit anong trabaho, call center ba yan, o pagiging janitor ba, or pagiging crew sa McDo or sa Jollibee, talagang ikaw, if during the interview, if tanungin ka ng mga managers nyo para makuha ka sa trabaho, you will not sell yourself. Alam nga naman, sabihin mo na kung mag-a-apply ka na, ako, lagi akong nangunguna, I wake up early, ganun, di ba? Ako ay magaling sumayaw, magaling akong pogi ako, hindi ka ganyan, di ba? So, if you will try to apply a certain job, sabihin mo na kung anong kakayanan mo, di ba? Anong mga plano mo, ganyan dapat. Na, if I am going to be your one of the crew, I can promise you na ito yung gagawin ko. I will improve the company. Dapat ganun. Yan ang ginagawa ni Bongbong Marcos ngayon. Okay? Na, it's not about him, but it's about his plan for us. Kung paano tayo magtutulungan para sa kaunlaran sa ating bayan. Yan ang nakagaling kay Bongbong Marcos. So, let's continue. The problem, the presidency is about leadership. Okay? Leni Robredo's camp, Leni Robredo, pakinggan nyo to. The presidency is about leadership. How does her campaign sell her as a leader? Yung kampanya niya, paano yan i-explain niya sa taong bayan na isa siyang magaling na leader?
Si Lenny ang parating nauuna kapag may sakuna. Yan ang lagi nilang di ba? Ang sinasabi. Pag may yung Odette, may sakuna, nandyan raw si Lenny kaagad. The problem with this narrative is this. Leadership is about pamumuno. Pamumuno. And not about pangunguna. The root word of pamumuno is puno, meaning tree. Okay? Puno, tree. There is no una in leadership. Hindi paunahan ang leadership. Pamumuno. In pamumuno, si Lenny ang nauna is not the same narrative as Lenny ang puno. And that's why the Lenny campaign is so bad. Okay. The character of BBM is the true leader for me. Why? Siya ang pinuno. Okay? You are the tree. Okay? Bubong. Kapag ikaw ang tree, no? If I will try to analyze that one, if you are the tree, you have your roots, you have your trunk, you have your branches, na meron yung mga leaves, meron mga fruits. So, paano mo lalaguin yung tree? Diba? So, you as a tree, talagang you have to hold on. Ikaw ang haligi. Ikaw yung haligi. So, natatawag yan si BBM na parang puno sa ating bayan. Pero itong si Leni Robredo, hindi puno, kundi yung una. Gusto niyang ako yung una. Ako yung una kasi ako, magaling ako. Laging siya ang magaling. Yun ang difference sa kanilang dalawa. Okay? Kita nyo na ang difference, di ba? So, yan, very nice ang pagka-explain ni Sas Rogando Sasot. If nakita ito ngayon kay Sas, ang masasabi ko lang, Sas, you are so brilliant. Talagang hanga kami sa inyo. Hindi namin kaya yung utak mo kasi ang bright mo. Kami, normal netizen lang kami na nagkomentaryo lang, nagre-react lang sa yung makakayanan lang na namin. Okay? So, ito, yun ang difference ng pamumuno ni Leni Robredo at Bongbong Marcos. Okay, let's summarize that one. Leni is all about herself. BBM is all about us. Us, Filipinos. Okay? So, May 9, vote for Bongbong Marcos. Ito, second nating balita is ito. Natutuwa lang ako dito, guys. Yan. Sa balita ng Daily Tribune. Ito, Marcos will revive Pag-ibig stalled 7-day takeout policy to solve the housing shortage in the country by expediting the application process of those qualified for low-cost housing loans. It's very good news, guys, na ito yung plano ni Bongbong Marcos. The length of loan approval currently ranges from 3 to 4 months, even longer. Okay? Revive niya ito, guys, na tayong mga Pilipino, yung mga early couple, meron ng mga bahay. Kasi marami pang mga Pilipinong walang bahay eh. Hindi kagaya yung kay Manny Pacquiao, no? Hindi ko siniraan si Manny Pacquiao. I just like to compare. Yung kay Manny Pacquiao, nagbibigay raw siya ng bahay, no? Lagi niyang sinasabi na matagal na raw siyang nagbibigay ng bahay, pero hindi niya sinasabi kung paano niya gawin. Hindi kagaya nito, itong si Bongbong Marcos is makikita mo talaga na kahit konti yung explanation ng ng kanyang plano, meron ng tayo kaagad na idea kung paano yung gawin. Pag-ibig was founded by former President Ferdinand Marcos to address the need for a national savings program and financing for affordable housing for Filipino workers. So ayun, itong sa Pag-ibig na programa, no, na noon ay we are proud na and thankful for Ferdinand Marcos na siya ang nangunguna nito noon, no, siya ang naka-idea nito na tayong Pilipino, no, if we are a member of the Pag-ibig,
pwede tayong may housing, yung kanilang programa na through sa ating mga trabaho, kaltas yan sa ating trabaho, doon ilalagay ang ating pera. Pero may sarili na tayong bahay. Ito ang nakaganda nito. Okay? Pero with the help of the government, konti na lang yung babayaran natin. Kasi may tulong rin ng government. Kasi yung pera na yan na ibibigay natin sa Pag-ibig, sa government, ilalago nila yan eh. Parang anong tawag doon? Pag lumalago yung pera natin, doon yun i-invest sa ating mga kabahayan, no? Kung apply ka dito. So, maganda ito guys. BBM vows for a 7-day release of low-cost housing loan. So, pinababaan niya yung cost, no, ng housing loan. So, ayun guys, it's very good news guys. So, wala nang wala na tayong reason kung hindi bakit hindi natin iboboto itong si Bongbong Marcos, no? Kasi nakikita na natin, no? So dapat nating iboto 'yan, no? Wala nang rason, no? Ito isa sa mga plano niya na nakatataba ng puso, okay? So guys, hanggang dito na lang itong video na ito. Please like and share this to YouTube, okay? Share this to your friends and families, okay? Like guys, para kakalat ito sa algorithm ng YouTube, okay? Then please subscribe to my channel, Donmar TV, para updated kayo kay BBM sa mga pangyayari, okay? At protektahan natin si BBM at sa bantayan natin ang ating boto this May 9 election, okay? Please, para tuloy-tuloy na ang panalo ni BBM, okay? And hit the notification bell guys para updated kayo sa mga ganitong kind of balita. Okay? So, sa mga OFW dyan, Holy Week ngayon, sa buong Pilipinas, maraming salamat po sa pagsuporta ng Donmar TV. Okay? I hope na sa mabuti kayong kalagayan ngayon at God bless everyone. Okay? Then see you in my next video.